we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. 11 katao patay sa banggaan ng pampasaherong bus at pick-up sa Abulug, Cagayan. Pagtilapon ng rider sa kalsada sa Barangay 4, Dagupan City, sa pool sa CCTV. Masahista, sinaksak ang kapwa masahista matapos magtalo sa tinutuluyang inn sa Vigan City. At ganda ng Botbotan Lake at Kiwet Falls sa Apayao at Ilocos Norte ating dayuhin. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag male maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. 11 katao ang patay sa banggaan ng pampasaherong bus at pick-up sa Abulug, Cagayan. Yan ang mainit na balitang tinutukan ni Ivy Hernando. Humandusay sa kalsada ang mga sakay ng pick-up matapos sumalpok sa pampasaherong bus sa National Highway na bahagi ng Sitio Ayaga, Barangay Lukban, Abulug, Cagayan. Ayon sa hepe ng pulisya ng Abulug, galing sa isang lamay sa Apayao ang 14 na magkakaanak at pauwi na sana nang mangyari ang insidente pasado alas 12 ng hating gabi kanina, July 11. Itong pick-up biglang pumasok dito sa main highway at tama naman na nandyan na yung bus. Kaya ito, nasarupok nga. Sa tingin natin para silang may pagkakamali. Ayon sa pulisya, posibleng mabilis ang patakbo ng driver ng pampasaherong bus na papuntang Santa Ana, Cagayan, kaya't nakaladkad at tumilapon ng halos 20 metro ang pick-up sa sumalpok sa talipapa. Sa datos ng PNP, 11 ang nasawi sa mga sakay ng pick-up na tubong Alakapan at Gataran, Cagayan. Pinakabata ang 11 buwan at 1 taong gulang. Ang driver ng pick-up at 2 anak, sugatan at dinala sa pagamutan. Sugatan din ang driver ng bus, konduktor at ilang pasahero. Kahapon, kabanding ko lang yung anak ko, tapos sa kanina, nandito na siya, ma'am. Hindi ko tanggap, hindi ko pa nakita talaga, ma'am. Ayaw ko. Hindi ko kaya makita yung anak ko na ganun-ganun lang nangyari sa kanya. Tanging hiling ni Ronalyn at ibang kaanak, tulungan sila ng kumpanya ng bus sa funeral expenses. Tulungan niya lang kami po, lalo na yung mga kabaong nila, ma'am. Hanggang hanggang malibing sila, ma'am. Pine-prepare na natin yung mga dokumento for inquest proceedings for filing of case laban sa driver ng bus. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Pagtilapon ng rider sa kalsada sa Barangay 4, Dagupan City sa pool sa CCTV. May ulat si Joan Punsoy. Sa isang video, makikita ang pagtilapon ng babaeng rider ng motorsiklo sa intersection ng Zamora at Rivera Street sa Barangay 4, Dagupan City. Pero kung titignan ang pangyayari bago ang insidente, isang tricycle ang makikitang papalapit at bigla rin ang sulpot ng motorsiklo mula sa crossing. Iniwasan ng tricycle ang motorsiklo pero hindi na nakapreno ang rider. Pagdating naman natin sa mga crossing, dapat mag-stop muna tayo. Unlike yung nakita natin kanina, talagang dire-diretso yung single. Salamat na lang tayo dahil naka-helmet. Safe yung ulo niya pero yung mga kamay niya gasgas. Sa huli, nagkasundo rin ang mga sangkot sa aksidente. Samantala, inaasahan ng pamunuan ng Public Order and Safety Office ang posibleng pagtaas ng bilang ng aksidente sa nalalapit na pasukan. Ito umano ang tututukan ng otoridad. Naka-ready na kami, lahat naman na yan pinag-uusapan na namin. Maging defensive driver ang payo ng otoridad. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon.
Samantala, antas ng tatlong malalaking river system sa Pangasinan, 7 buwan nang nasa below normal level. Sundan sa report ni Russell Simorio. Tatlong malalaking river system sa Pangasinan ang minomonitor ng Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Pero simula Enero, nananatiling sadsad sa below normal ang antas ng Agno River, Kayanga River at Sinukalan River na konektado sa Marusay River ng Calasiao. Sa kabila ito ng mga nararanasang pag-ulan, hindi umano sapat ang rainfall amount para mapataas ang antas ng mga river system. Sa ngayon, bababa pa rin yung tubig kasi yung mga ulan natin, sandali lang mga localized thunderstorm lang. Pasinin mo, yung mga kanal natin halos tuyo. Problemado ang mga magsasaka sa kakulangan ng patubig sa Calasiao, Pangasinan. Napapagasto sa paggamit ng water pump ang magsasakang si Mang Fernando para hindi tuluyang masira ang kanyang mga pananim na palay. Mahina ang ani talaga kung madalang ang ulan. Kaya sana itong July ay maulan na sana. Para umasinso na yung mga palay. Ulan ang inaasahan ni Mang Cesar sa Barangay Dinalawan. Malayo kasi siya sa Marusay River na water source at kapos sa pera para gumamit ng water pump. Siyempre, problemado. Halagre uran. Kung umulan ng mataas, lalagyan ng fertilizer. Samantala, sa Bermans aasahan ang pagtaas ng antas ng mga river system pero nakadepende pa rin yan kung sapat ang babagsak na ulan. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. 85% ng enrollees ng East Central Integrated School sa Dagupan City naabot na. Kaugnay ng balitang yan, may live report si Joanne Punsoy. Joanne? Chris, noong last week pa nag-umpisa ang enrollment para sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya. Marami naman daw mga magulang at learners ang maagang nagpa-enroll para iwas hassle sa pag-uumpisa nga ng klase sa July 29. Maaga nang ipina-enroll ni Nanay Jocelyn ang kanyang mga anak sa East Central Integrated School sa Barangay Mayombo, Dagupan City. Kasi kailangan ito maaga kasi gusto niya ayaw niya sa mga huling seksyon. Mahigit 2,000 ang learners sa paaralan noong nakarang school year. Nakapag-enroll na raw ang 85% na bilang ng learners. Para mas organized po, may systematic procedure po tayo para hindi po mahirapan po yung mga enrollees po natin. Mula Lunes hanggang Biyernes ang enrollment. May mga guro sa paaralan para ma-accommodate ang mga magpapa-enroll. Pero kung sa weekend lang daw may oras na magpa-enroll, huwag ding mag-alala dahil pwedeng maghulog ng dokumento sa drop box ng paaralan. May mga naka-assign po na mga guards po natin, ma'am, na pwedeng iwan po yung mga confirmation slip or enrollment form po. Mabibigyan naman daw ng notification ang mga nag-iwan ng dokumento sa drop box dahil may contact number na nakalista sa forms. Mas mainam din umanong maagang makapagpa-enroll para mas mabilis din ang isasagawang sectioning ng mga guro. Sa ngayon, ongoing pa rin ang National Learning Camp na magtatagal nga hanggang July 19. Samantala, sa July 22 hanggang 27 naman ang schedule nga ng Brigada Eskwela. Inaasahan daw, Chris, ang kooperasyon nga at pakikipagtulungan nga ng publiko, mga magulang, mga barangay officials at iba't ibang stakeholders sa paglilinis ng paaralan at pagkukumpuni ng mga kagamitan sa eskwela. Sa July 29 nang umpisa ng klase para school year 2024 to 2025 at inaasahan pa rin naman daw itong mga late enrollees na tatanggapin pa rin naman daw ng mga guro ng DepEd. Maraming salamat, Joanne Punsoy. Mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng marijuana bricks naman ang nasamsam ng pulisya mula sa isang lalaki sa isinagawang checkpoint sa Barangay Dangoy, Lubuagan, Kalinga. Hindi na pinangalanan ng pulisya ang 25 anyos na sospek na tubong giginto, Bulacan. Sakay ng van ang sospek at nang ito'y inspeksyonin, nadiskubre ang 19 na marijuana bricks na tumitimbang ng 19 na kilo. Naharap sa kaukulang kaso ang sospek na wala pang pahayag. Samantala, good news mga kapuso! Sa mga naghahanap po ng trabaho, pagkakataon niya ng maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sino mang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bahay ng Lapas Municipal Administrator sa Abra, pinasabugan ng granada. Nakatutok si CJ Torida. Kita sa kuha ng CCTV ang motorsiklong dumaan at pagkaraan lamang ng ilang segundo, kita na ang pagsabog. Ang insidente nangyari sa bahay ni Lapas Municipal Administrator Perfecto Cardenas sa Barangay Zone 6, Bangged Abra, alas 2 kaninang madaling araw. Isang granada ang sumabog sa mismong groto na nasa harapan ng bahay. Ayon kay Cardenas, nagising sila sa lakas ng pagsabog habang sila'y natutulog ng kanyang misis sa ikalawang palapag ng bahay. Ito nakakagulat na nangyari sa buong buhay namin dahil isa lang naman akong ordinaryong empleyado ng gobyerno na nagseserbisyo ng mahusay at matino. Dahil sa lakas ng pagsabog, nasira ang imahe ng Inang Maria. Nabasag ang salamin ng bintana at bakas ang tama ng shrapnel sa mga pader. Wala namang nasugatan sa insidente. Napag-alaman na isang MK2 fragmentation hand grenade ang nagamit base sa mga na-recover na safety lever at safety pin sa crime scene. Ipinasakamay na ni Cardenas ang investigasyon sa pulisya. Sa ngayon, backtracking natin ng CCTVs. Nandun na sa area yung mga intel personnel natin kasama yung mga investigator ng Bangged EPS. Iniimbestigahan ng pulisya ang pangunahing motibo at pagkakakilanlan ng mga suspect. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nailibing na ang 21 anyos na si Mark Dave Valdez mula sa Pusurubio, Pangasinan. Si Mark Dave ang engineering student na natagpo ang patay at sunog ang katawan sa isang bakanting lote sa Bacnotan, La Union noong July 2. Umaapila ang ina ng biktima sa taong huling nakasama ng kanyang anak bago mangyari ang krimen na magbigay ng salaysay sa pulisya upang malinawan ang lahat sa nangyari. Ayon sa La Union Police Provincial Office, may mga inimbestigahan ng person of interest sa krimen at nalaman ito sa tulong ng GPS tracker sa sinakyan ng biktima bago ang krimen. Pero hindi pa idinetalya ng PNP kung ano ang koneksyon ng mga person of interest sa biktima. Bukod doon sa kanilang persons of interest ay meron ulit ay na-identify ng mga possible na kasama ng persons of interest pa. Naihatid na sa huling hantungan ng magkapatid na James at Bong, hindi tunay na pangalan, na natagpo ang patay sa loob ng sira at abandonadong kotse sa Santo Tomas, Pampanga noong Lunes, July 8. Bumuhos ang emosyon ng magulang at mga kaanak ng magkapatid. Hanggang sa huling sandali, duda pa rin ang ama sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Dapat daw na mabigyan ng hustisya ang pagkasawi ng mga bata. Pero giit ng PNP na matay sa suffocation ang mga biktima base sa resulta ng autopsy. Lumalabas din na walang galos, sugat o anumang bugbog sa katawan ng mga bata na posibleng indikasyon ng foul play. Barado at mabahong kanal sa tabi ng isang karinderya sa Lawag City inirereklamo ng mga residente. Narito ang report. Inirereklamo ang barado at mabahong kanal na malapit sa isang karinderya sa Barangay 4, Lawag City. Madalas daw itong umapaw dahil sa mga sebong bumabara sa kanal. Dumidiretso raw sa kanal ang waterways na galing sa karinderya. Batid ng mga opisyal ng barangay ang problema. Matagal na raw itong inirereklamo at nakailang patawag na rin daw sila sa barangay hall. Ken naman may bagati sanidad, yung may damit, so nangaramid naman ti another kasla septic tank. So okay yan kasi man yan sir. So another mga manungal daw nagsubli kas manin. Nagsagawa na rin daw ng inspeksyon ang mga otoridad sa lugar at inabisuhan ng may-ari ng karinderya na gumawa ng septic tank. Ang problema, napupuno raw ang septic tank at dumidiretso sa kanal ang umaapaw na waterways at ito ang nagdudulot ng masangsang na amoy. Hindi lang daw mga residente na malapit sa karinderya ang apektado, kundi ang mga dumadaan na motorista. Tinaudi nga reklamo dati jay adagbakbakat ti sebo ipanda jayan ti kanal nga bangir.
ket kang nakabangbangsit ka no kuano lumabas da. Ayon sa barangay chairman, kung hindi pa rin masusolusyonan ng may-ari ng karinderya ang problema, mapipilitan silang ipasara ang negosyo. Tumanggi ang may-ari ng karinderya na magbigay ng pahayag. Kasama si Reynold Velasco, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, makakaranas ng 9 na oras na kawalan ng supply ng kuryente ang bahagi ng PNR East and West at Barangay Salay sa Maldan, Pangasinan bukas July 12. Magsisimula ito alas 8 ng umaga na magtatagal hanggang alas 5 ng hapon. Sa Sabado naman, July 13, makakaranas din ng 9 na oras na power interruption sa Barangay Banawang at ilang bahagi ng Nabaluan at Serapica Street. Ang power interruption ay bunsod ng inaasahang o isasagawang right-of-way clearing ng Senpelco. Mga residenteng maapektuhan sa inaasahang water interruption bukas, July 12, maaga nang nag-ipon ng tubig. Narito ang report. Maagang nag-ipon ng tubig ang mag-anak ni Loretta. Nilagyan ng tubig ang lahat ng kanilang drum. Pinaka-importante. Kailangan kasi sa paglilinis ng katawan, ganun din sa pagluluto. Napaka-importante raw ang tubig para sa pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na sa karinderyang pinagtatrabahuan ni Corazon. Ang kahirapan, pag kailangan mo, wala kang gagagamit. Maaga ng inabiso ng Pamana Water Corporation Dagupan City ang mararanasang water interruption bukas, July 12, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dahil ito sa pagkukumpuni ng nasirang pipe sa MH Del Pilar Street. Maapektuhan sa mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig ang mga nakatira sa may MH Del Pilar Street at Herrero Perez. Nakahanda naman daw na magbigay ng rasyon ng tubig ang tanggapan. May diskarte naman ang ilang residente upang makatipid sa tubig. Yung pandilig sa halaman, halimbawa yung mga pinaghugasan ko doon na wala naman ng sabon, yun na lang pinandidilig. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang bagong Regional Proof of Purchase promo ng GMA. Ang kapuso, kasiyahan, panalo. Pwedeng magpadala ng entry sa mga kapuso sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu at Cagayan de Oro para may chance na manalo ng maraming papremyo. Ang official sending of entries ay nagsimula noong July 6, 2024 at magtatagal hanggang August 16, 2024. Pwede maghulog ng entry sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu at Cagayan de Oro at sa mga piling local supermarkets at groceries sa participating locations. Bumisita lang sa official Facebook pages ng GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB at Barangay LS para sa kompletong listahan ng Dropbox locations. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lalaking masahista sinaksak ang kapwa masahista matapos magtalo sa tinutuluyang inn sa Vigan City. Naka-alerto si Ivy Hernando. Saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 26 anyos na lalaking massage therapist sa kamay ng kapwa masahista. Nangyari ang insidente sa tinutuluyan nilang inn sa Vigan City. Parehong taga Nueva Ecija ang biktima at ang suspect na edad 28. Sa investigasyon ng pulisya, nakarinig na lang daw ang kanilang mga kasamahan ng pagtatalo mula sa loob ng kwarto ng dalawa. Pinilit ng mga may-ari ng transient house na buksan yon, then nakita yung duguan na biktima at saka yung suspect. Dinala sa ospital ang biktima. Naaresto naman ang suspect at narecover ang patalim na ginamit sa pananaksak. Sa ngayon kasi hindi pa rin siya mentally stable kasi may mga responses siya sa amin na hindi consistent. Wala kasi magkakasama sila sa trabaho kaya wala siyang motibo para gawin ng masama yun. Hindi pa kasi nakausap ng mabuti yung suspect dahil nakainom siya. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen. Kasama si Norman Raka,
Ivy Hernando, One North Central Luzon. Arestado naman ang #1 most wanted person sa Cabiao, Nueva Ecija dahil sa kasong murder. Arestado ang 38 anyos na lalaki sa isinagawang operasyon ng PNP sa barangay Bagong Silang sa bayan ng Cabiao. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong pagpatay. Pansamantala siyang nakakulong sa Cabiao Police Station habang hinihintay ang commitment order mula sa korte bago siya ilipat sa provincial jail. Wala siyang pahayag. Sa iba pang balita, binawasan na ng mga puto producer sa Calasiao, Pangasinan ang produksyon ng puto kada araw. Ayon sa isang puto producer na si Aling Lourdes mula sa barangay Dinalawan, matumal daw ang bentahan ng puto ngayon. Idagdag pa ang mataas na presyo ng raw materials gaya ng bigas at asukal. Bukod sa sangkap sa paggawa ng puto, mataas din ang presyo ng ipa na ginagamit sa pagluluto. Mula sa 15 pesos kada sako, 25 pesos na ito ngayon. Nananatili naman sa 100 pesos ang kada kilo ng regular na puto habang nasa 120 pesos ang presyo ng flavored puto. Siyempre, pag hindi maubos, masisira. Pag hindi mo kaya, tinatansya namin yung kuhan ginagawa. Buti kung January, December, ganyan, malakas. MICECON 2024 formal nang nagsimula sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Narito ang report. Makulay ang pagbubukas ng meetings, incentive travel, conventions and exhibitions o MICECON 2024 sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Sa opening ceremony, ipinamalas ng mga Kapampangan ang kanilang husay sa pag-awit at pagsayaw. Sentro ng kanilang pagtatanghal ang mayaman at makulay na tradisyon at kultura ng mga Kapampangan. Dinaluhan ito ng mga maituturing na MICE professional sa bansa mula sa tourism at business event sector na layong mabigyan ng oportunidad na matuto sa global trend pagdating sa business meetings. Tema ngayong taon sa MICECON ang MICE XD, Experience Diversified, na nakafocus sa technology, inclusion at diversity na key factor sa paghubog sa MICE industry ng bansa. Marks a significant milestone in our collective efforts to position the Philippines as a premier destination for meetings, incentives, conferences, and exhibitions. Ito na ang pangalawang pagkakataon na isagawa sa Clark ang MICECON. Una ay noong 2014. For to be identified as the MICE destination, we are just putting in several of the facilities that we need to bring in. Dahil sa ganitong mga aktibidad, ipinakikita raw sa buong mundo na handa ang MICE Philippines sa paghikayat ng mas maraming local at international MICE organizer na dalhin sa ating bansa ang kahalintulad na aktibidad. Magtatagal ang MICECON 2024 hanggang bukas, July 12. Mula sa Pampanga, kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, ganda ng Botbotan Lake sa Apayao ating dayuhin sa report ni Jeric Pasilyao. Dinarayo ang Botbotan Lake sa Kalanasan, Apayao dahil sa malaparaisong ganda nito. Malamig at malinis ang lugar na napapalibutan ng malalaking puno. Pwede ring ma-enjoy ang pagbabalsa kasama ang barkada kahit pa umuulan. 10 piso lang ang entrance fee at may kubong pwedeng rentahan ng mga gustong mag-picnic sa lugar. Nais gawing tourist destination ang nakatagong falls sa barangay Pasaling, Pagudpud, Ilocos Norte. Kakaiba ang ganda nito at tinawag na Kiwit Falls. Malaparaiso ang ganda at malinis ang tubig. Pinuntahan ito ng mga opisyal ng barangay para i-develop ang daanan patungo sa lugar. Makararating naman daw ang motorsiklo pero may putol na bahagi ng kalsada. Kaya kailangan pang maglakad ng aabot ng 30 minutes bago makarating sa lugar. Kakaunti pa lang daw ang nagpupunta sa Kiwit Falls pero inaasahan na sa susunod na buwan ay dadayuhin na rin ito ng mga turista. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Mga kapuso, magpapatuloy po ang maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dahil yan sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na umaabot sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Easterlies at localized thunderstorms naman ang iiral
sa iba pang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Bulacan, Pampanga at Tarlac. May malalakas na ulan din sa ilang lugar kaya maging alerto sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Maaari ring ulanin ang iba pang panig ng bansa. Ma'am, ano pong pangalan nyo ngayon? Julieta, sir. Okay, kung papalitan man yan, ano yung gusto nyong ipalit, ma'am? Si Marian na lang, sir. Bakit Marian? Kasi maganda si Marian. Siyempre, dingdong. Wow! Napakagwapo nun eh. Idol ko yun. Si Elizabeth Orpesa. Maggalaw-gaw, maggalaw-gaw, maggalaw-gaw. Si Rochelle. Bakit po? Kasi idol ko po si Rochelle sa sex bomb. Jet! Alfred. Bakit? Parang sa enemy. Machete kasi malaki yung katawan ko. Oh no! Karen. Bakit? Karen lang kasi ang sakalam. Princess. Kasi para matry kong maging prinsesa. Samantala, mapapanood niyo po ang episode dito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.